Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel. Pilipinas News Channel nga po pala ulit. Maghahatid tayo ng mga balita ngayong araw tungkol po dito sa mga nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Actually mga kababayan, napaka bigat po ng mga nabanggit nitong si Naoya Inoue sa boxing world po ngayon. Ito po yung mga talagang pinag-iisipan po ngayon ng mga boxing analysts and boxers kung ano po itong sinabi po niya na medyo parang naging tunog arugante po siya dito mga kababayan. Dito po sa Phil World Sports TV page or Facebook page, sinabi po dito ni Naoya Inoue, "Boxing is my life. I train every day and I love the sport. I want to keep on fighting the best in the world and give fans the kind of fights they want to see." So parang 50 to 60 or 70% ng mga words po dito ay hindi po natin nakikita sa kanya as a fighter. Isipin po natin ito pong unang introduction or ito pong unang sentence, "Boxing is my life." Pwede po yan sa kanya. Kasi nakikita po natin dedicated naman po siya, nag-train. Kaya nga po hindi naman niya ma-meet or ma-achieve ang pagiging pound per pound boxer, the best in the world, kung sakali at undisputed pa kung sakaling hindi po niya love ang boxing. So, buhay talaga po niya ang boxing. Nakikita po natin yan kay Naoya Inoue. I train every day, of course. Parang si Manny Pacquiao din po. They are always training every day para ma-maintain po nila yung kanilang fitness, yung kanilang skills para hindi po sila ma-overtake ng trainings ng ibang mga katunggali nila sa sports. And I love the sport. Makikita naman po natin yan kay Naoya Inoue. Okay? Pero, ito po yung hindi ako sang-ayon, mga kababayan. And I think, makikiayon din po sa akin yung iba sa inyo as a viewer. Nasabi po niya dito, "I want to keep on fighting the best in the world and give fans the kind of fights they want to see." Ito po ay huling sentence sa sinabi niya. Unahin po natin yung unang thought. I want to keep on fighting the best in the world. Sa tingin niyo po, mga kababayan, ginagawa po ba ito ni Naoya Inoue? Yung mga best in the world po ba ang kinakalaban niya matapos niyang iwasan si Ahmad Aliyev, matapos niyang takbuhan or iwasan ang ating pambansa, or ang ating pambato din na si Cuadro Alas Casimero, ang angas ng Pinas, at iba pang mga fighter na inilalagay sa tabi niya o nilalagay sa kanyang harapan? And give fans daw the kind of fights they want to see. Actually, yung pong last na laban niya kay Yi Jun Kim, yun po ba yung kind of fight na gusto nating makita? Hindi ko po alam mga kababayan. Based from the sentence or the paragraph na nandito po sa Phil World Sports TV na binanggit po ni Japanese monster Naoya Inoue, mga kababayan, hindi ko po alam kung bakit, saan siya nanggagaling, kung bakit niya ito sinasabi. Dahil hindi po natin alam, mayroon po mga ibang factors po dito like yung kanyang promoter, baka gusto niya talaga na magbigay ng best fight in the world, or yung mga tao na gusto niyang isatisfy yung mga gusto ng mga tao na makita like Manny Pacquiao, pero dahil po sa mga tao na nakasurround sa kanya, baka factors po yun na hindi po nangyayari yung mga kagustuhan din niya. Dahil hindi lang naman din po siya yung, of course, yung solo na didesisyon tungkol sa magiging laban niya. Of course, may mga promoter po siya, meron siyang team, meron po siyang mga miyembro o may grupo po siya. At syempre, makikinig po siya sa mga payo po nila. Pero siguro, sa tingin ko lang, kung si Japanese monster Naoya Inoue, maaaring ito pong paragraph na ito or itong statement po niya na ito, na mabibigat na statement, ay talagang sumasalamin po sa kanya. So, hindi lang din po natin alam, baka ilan dito ay decision po niya, baka ilan dito ay hindi niya po decision. Baka influence lang din po ito, mga kababayan, ng mga nakapaligid po sa kanya kung bakit nakikita po natin yung kakaiba kaysa sa sinasabi po niya dito sa kanyang statement dito sa Facebook page na ito. So, mga kababayan, yan po ang isa sa gusto po nating i-emphasize ngayon at linawin ngayon dito po sa boxing world, na ito po yung mga mabibigat na binanggit po ngayon ni Naoya Inoue. Ulitin ko po, sinabi po niya sa last sentence, I want to keep on fighting the best in the world. Bakit hindi niya po labanan si Ahmad Aliyev? Okay?
And yung other undefeated boxers na humahamon po sa kanya na mandatory fighter. Like nga po si Akhmadaliev. At bakit hindi po niya kinuha or ginrab si Cuadro Alas Casimero kung sakaling gusto po niyang ipakita sa fans yung mga gusto nilang laban na makita talaga? Bakit biglang si Jun Kim na hindi naman kilala sa esports ng boxing ang kinalaban niya na rank 57? Napakababa po ng rank. Ibig sabihin, hindi pa po ganun ka-experience sa boxing na kagaya niya. Bakit yun po ang pinili niya? Kahit man lang sana rank 2 or rank 3 or rank 11, kahit na umatras si Sam Goodman, lumaban pa rin po siya no, sa mga matitindi at mga quality boxers na talagang mai-entertain naman yung tao. Kasi hanggang round 4 lang, parang laro nga lang eh, no? Yun nangyari, parang palipas lang ng oras para lang matuloy yung mga bumili ng ticket, para lang matuloy yung gustong laban ng mga tao na makita si Inoue. Pero alam niyo po, pag nagpapalit kasi ng mga fighters sa last minute, no? Yan po yung ayaw natin. Kasi nga po, marami yung pagbabago. Kaya itinutuloy pa rin nila para naman hindi sayang yung mga organization, yung inorganize na ng mga organizers para sa laban na yan. Dahil marami na rin silang ginastos. Hindi na pwedeng ibahin yung laban. Kaya nga po, abangan din po natin yung laban ni Tank Davis kontra sa isang matinding boxer din na maaaring pag hindi matuloy, ang ating pambato na si Mark Magnifico Magsayo ang lalaban sa kanya. Ganun din po, last hour din po natin hihintayin yan. So once again, no, yan po yung ating nakalap na balita sa oras na ito. Kung nagustuhan po ninyo yung ating kwentuhan, news, dito sa video na ito, mag-subscribe naman po kayo dito sa ating channel and paki-like naman po ang video na to para ma-hit po natin yung goal natin sa channel natin hanggang 9,000 subscribers at the end of second week ng March. So tulungan niyo po ang video na to na magpakita pa sa ibang mga tao. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.